Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa lakas ng loob na dulot ng Espiritu Santo, gawin mo kaming matutong manampalataya at matapat na sumamba, pakundangan sa pagbibigay mo kay San Sixto at mga kasama na mag-alay ng kanilang sariling buhay para sa salita mo at katotohanan ng inihayag ni Jesus na tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Nahum. Masdan mo't dumarating na ang maghahatid ng mabuting balita at magpapahayag ng kapayapaan. Ipagdiwang mo ang iyong mga pista, Huda, at tuparin ang iyong mga pangako, sapagkat hindi na muling darating sa iyo ang masama. Siya'y ganap ng naparam. Panunumbalikin ng Panginoon ang kadakilaan ni Jacob, gaya ng nararapat sa Israel, sapagkat hinubaran sila ng mga lumusob at sinira ang kanilang mga ubasan. Kawawa ka, lungsod na mamatay tao, bayang sinungaling at mangangamkam, walang katapat sa sama. Lumalagapak ang mga latigo, rumaragasa ang mga gulong, nagdadambahan ang mga kabayo, humahaginit ang mga karwahe, sumusugod ang mga mangangabayo, kumikinang ang kanilang tabak, kumikislap ang dulo ng sibat, di mabilang ang patay. Naghambalang ang mga bangkay, natitisod ng nagdaraan. Tatabunan kita ng dumi, gagawing hamak at iismiran. Lalayuan ka ng lahat ng makakakita sa iyo. Sasabihin nila, hayan ang Ninive, sino ang tatangis sa kanya, at saan ako hahanap ng aaliw sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa namong tugunan, nasa pasya ng may kapal, ang buhay at kamatayan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti, hanggang sa sila'y humapay at mabuwal, pagkat ang wakas nila ay malapit na.
Ililigtas ng poon ang kanyang bayan, siya'y mahahabag sa mga maglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal, ang buhay at kamatayan. Malalaman ngayong ako ay ako nga, at maliban sa akin, wala ng Diyos. Ako'y pumapatay at maaaring bumuhay. Napapagaling ko ang aking sinusugatan. Nasa pasya ng may kapal, ang buhay at kamatayan. Ihahasa ko itong aking tabak at ang katarungay aking igagawad. Ang parusay ibabagsak ko sa mga kaaway at sisingilin ko ang sa akin na susuklam. Nasa pasya ng may kapal, ang buhay at kamatayan. Magsitayo po lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Mapalad ang inuusig sa gawang puspas ng bahin, pagkat may kakamting langit. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig niyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magdigtas ng kanyang buhay ay siya namang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon." Ano nga ang mapapala ng isang taong makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang may babayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumarito bilang hari. Mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga pilgrims, sa mga parishioners po, at sa mga bisita. Maligayang pagdating po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Welcome po sa inyong lahat. Ang madalas nating sinasabi o ang madalas na kwento ng krus ng ating buhay ay isang kwento ng pananampalatayang sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ang pananampalataya ng krus na ibinibigay natin ng ating buhay para sa kapurihan at ikapagpupuri ng ating Panginoon. Sa buhay po natin, bawat isa po sa atin may kwento na dala ng kanyang pananampalataya. Bawat isa po sa inyo, iba't iba ang pahina ng buhay. Kaya bawat pahina ng buhay may ibig sabihin at may cross, sapagkat bawat pahina may katapusan. May sinasabi po natin first chapter, second chapters, hanggang sa matapos natin ang buhay
dito sa ibabaw ng mundo. Kaya po bilang isang Kristiyano, bilang isang Katoliko, kung ikay sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, lalo na po ang kanyang krus, ang krus ng buhay na meron po tayo. Kung meron po tayong krus ng buhay sa isang chapter ng ating buhay, huwag nating ikumpara ang chapter po natin ng ating buhay sa chapter 10. Iba po ang karanasan ng kasaysayan ng buhay ng Kabanata 10 kung ikukumpara sa Kabanata 2. Ibig sabihin, intayan mo, huwag kang magkumpara, sapagkat ang pagbubuhat ng krus ay hindi pagkukumpara ng bawat kabanata ng ating buhay. Huwag nating sabihin, ganito tayo noon, ganyan kayo ngayon. Sabi ko nga po, your chapters is different from the chapter 12. Kaya nga po sa buhay po natin, minsan ng tao, bakit ang hirap intindihin? Bakit ang tao nagkukumpara sa karanasan? O dahil doon lang ba ang ating pangunawa? Sapagkat sa ating ebanghelyo, narinig po natin, this is the greatest statement ng ating Panginoong Yesus. Medyo napakahirap, pero meron namang gantimpala. At ang gantimpalang iyon ay dahil sa pahina ng krus ng iyong buhay. Kaya bawat isa po sa atin, habang tayo'y nabubuhay, meron tayong krus. At hindi po pwede nating sabihin wala tayong krus. Dahil lahat po ng nabubuhay, may krus ng buhay. Iba't iba lang level. Kaya nga po sinasabi ko, wag nating ikumpara ang chapters ng ating buhay. Chapter 1, ikukumpara mo sa chapter 12, napaka-illogical naman po noon. Kahit kung titingnan po natin, sino ba ang gumagawa ng dahilan para siya'y mahirapan? Ay kung tutusin po natin, maliwanag ang sinabi ng ating Panginoon. Kung gusto mong sumunod at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, pasanin mo ang kanyang krus, kanya, hindi tayo, individual. Kaya bilang isang sumusunod sa kalooban ng Panginoon, napakagandang pagnilayan ang ating buhay na pagsunod sa ating Panginoon. Sapagkat tayo po bilang isang Katoliko, dapat maliwanag po ito sa ating isipan. Katulad na lang po ng ating mga kahinaan po natin, yung mga pagkakamali o sakripisyong nagagawa po natin. May ibig sabihin po ito sa ating Panginoon. At ang po sa bawat isa sa atin may kahulugan. Kasi po sa ating pananampalatayang Katoliko, napakagandang isipin at napakagandang isabuhay na sa kabila ng mga sakripisyo sa buhay, meron tayong gantimpalang tatanggapin sa Diyos. At ang gantimpalang tatanggapin natin sa Diyos ay ayon sa atin sa pahina ng ating buhay. Hindi ayon sa pahina ng buhay ng iyong kapwa. Ibig sabihin, our own relationship sa Panginoon. Relationship natin sa ating kapwa. Relationship natin sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating mga magulang, sa ating mga katrabaho, sa ating mga empleyado, o anumang uri ng antas ng ating mga kalidad o sinasabi nating mga pangarap sa buhay. Kaya ngayon yung kanyang bilin sa bawat isa po sa atin ay napakahalaga. Dahil bilang isang nananampalataya, gusto natin na ang krus na ating dadalhin ay yung makakapagsabing makakatulong sa ating paglago ng ating pananampalataya, paglago ng ating pagkilala sa ating Panginoon. Dahil bawat isa sa atin, iba't iba ang tingin at ugnayan sa ating Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin pare-pareho ang ating ugnayan. May kanya-kanya tayong ugnayan pagdating sa ating pananampalataya. At ito ang kagandahan ng Espiritong ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga po ng ating Panginoon,
Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. So ibig sabihin, huwag tayong mapagod. Huwag tayong manghina. May pangako ang Diyos Ay bakit minsan tayo bumibigay? Ang tanong, bakit ka bumibigay? Anong dahilan? Kasi ang Diyos hindi naglalaro para sa iyo. Sinabi mismo yun ng ating Panginoon, kailanman hindi mababali yun, hindi maiiba. Otherwise, kung ikaw mismo ayaw mong sundin, kung ang susundin mo ay sarili mo, sariling kapakanan mo, ano pa ang saysay ng buhay? Kaya nga po may mga sakripisyo, may mga pinagdadaanan sa buhay. At lahat po tayo nakakaranas nito. Wala pong hindi. Iba't iba lang yung pamamaraan ng krus na ibinibigay po sa atin ng ating Panginoon. Literally, kung ating susukatin ang krus ni Kristo nung siya'y pinako sa krus, napakabigat nito, napakalaki nito. Hindi natin ito kaya. Sino ba may kaya nito? Ipinaalaala sa atin ng Panginoon, anumang bigat ng krus ng mundo. Dala-dala po yan ng ating Panginoong Yesus nung siya'y ipinako sa krus. At ngayon siya'y nabuhay, ibig sabihin bawat isa po sa atin, lahat ng ating mga paghihirap, mayroong ibig sabihin sa ating sarili, sa ating kapwa, sa ating pamilya. Kasi kung walang sakripisyo ang bawat isa po sa atin, anong purpose ng ating pananampalataya? So, ibig sabihin, malawak ang angkop ng ating pananampalatayang Katoliko. At kasama din po dito ang ating mga pananalig, ang ating mga sinasabi nating mga asal na ginagawa po natin sa ating buhay. Kaya yung mga bagay na alam po natin na hindi kaaya-aya sa ating Panginoon, hanggat maaari, iwasan po natin. At paano ito iiwasan? Laging magdasal para hindi matukso. Sapagkat ang krus ng ating Panginoon, saan mang anggulo nating tingnan, makita man po natin siya nakapako sa krus. At yung pagkapako sa krus ay katulad po natin pagka may mga problema sa buhay. Pero yung problema sa buhay, darating ang panahon, merong ibig sabihin. At ito ang kagandahan ng pananampalatayang Katoliko na kailanman ay hindi maiiba kumpara sa ibang reliyon, kumpara sa ibang simbahan. So, ibig sabihin, mahalaga tayo sa ating Panginoon. At bago siya umakyat sa langit, napakaganda ng kanyang bilin. Pero ang problema, ang tao, hindi nakikita ang kahulugan. Bakit nagiging makitid ang kanyang pangunawa? Bakit nagiging makitid ang kanyang pangunawa? Kasi ang tingin niya sa sarili, siya lahat ng tama. You have so much perfection. Pag ikidalubasa, ayaw mo nang bumaba. Ayaw pakumbaba. Ang hirap mong bumaba pag ikaw ay nasa posisyon. Parang ayaw mo nang umawalis doon sa kapangyarihan na yon. Kaya nga minsan sa buhay po natin, bakit ang tao nagiging makasarili? Yan nga po ang kalaban, yung sinasabi ng Panginoon. Kung iniisip mo parang kimaway para sa sarili mo, wala kang makakamit sa ating Panginoon. Wala kang hinintay na gatipan na manggagaling sa Kanya. So, ibig sabihin, tayo mismo ang naglalapit sa ating Panginoon kung bibigyan tayo ng ating Panginoon ng gantimpala. Siya mismo ang gagawa o ng gantimpalang para sa atin. At yun ay base sa mga ginagawa po natin sa ating buhay. Kaya nga sinasabi pag dumating ang Panginoon na may sa kapangyarihan ng Ama, kasama ang mga anghel. Kaya ibig sabihin, paghandaan po natin ito. At ang paghahanda po natin ay hindi dahil sinasabing sasabihin mo lang. Kailangan isagawa po natin ito. Dahil ang isang Kristiyano, hindi nabubuhay lamang sa salita. And we are not Protestant, hindi katalit tayo ng ibang mga relihiyon. Kaya't sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, sabi nga ng ating Panginoon, at ito ang sinasabi niya, ano may babayad ng tao para may balik sa kanyang buhay kung para pansarili lang, hindi para sa Panginoon, hindi ang krus ng buhay. Kaya kung tayo may buhay dito,
Pangalagaan po natin yon dahil lahat naman po tayo nakakaranas ng iba't ibang uri ng sakripisyo sa buhay. Kaya nga po ang sakripisyo sa buhay ay kabuuan ng krus ng ating dinadala. Ano man bigat po yan, may ibig sabihin sa Panginoon at sa atin. Bakit? Yun ay mapagligtas. Kaligtasan yun. At kung kaligtasan na yon, bakit tayo tumatalikod at patuloy na tumatalikod? At paano po yung mga tumatalikod? Kasi ginagawa po natin yung mga kasamaan ng mundo. Pagprotekta sa mga magnanakaw. Pagbibigay ng disformation. Ito ba yung krus ng sinasabi na hindi po ito ito yung tao mismo na pansariling interes. Pag pansariling interes, kapangyarihan para sarili, wala kang gantimpalang makukuha sa ating Panginoon. Ay kinokontra mo siya Ay kaganda na kanyang sinabi At ito yung makakatulong talaga sa ating pamumuhay. At ang pamumuhay po natin ay isang pamumuhay na makabuluhan. Hindi po tayo naglalaro sa ating buhay pananampalataya. At hindi natin pwedeng laruin ang krus ni Kristo sa atin. Tulad ng sinabi ko po, kung may mga karanasan tayo ng krus ng buhay, huwag nating ikumpara sa pahina na 12 o pahina pa mas mataas. May sarili tayong krus. At ang krus na ating dinadala mismo ay si Kristo. Si Kristo na paglabanan ang lahat. He overcome the death, everything. Bakit? Dahil sa pagmamahal sa atin. Dahil sa pagkalinga sa atin. At dahil doon, ang pangako ng Panginoon makakamit ng bawat isa. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambot nagmamahal sa iyo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, ngayon ang martir ay ginugunita ng aming paghahain ay maging kasiyasiya nawa sa kapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa kapagpapagindapat na aming mga dalangin iniaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ang aming kagalakan na sina San Sixto at kanyang mga kasama ay parangalan. Sila ang kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak. Hindi dahil sa katatagal ng likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
puno ang langit at lupa, nakadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalad na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ang lahat may magsiluhod, kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at ng pagkamatay na muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon ng aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal Bereng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalis-lisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Mga kapatid, bilang sambayan ng Kristiyanong ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, ang krus ng buhay, awitin po natin ang panalangin tinuro sa atin.
mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan ni Kristo ay iyong pagbigyang sa pag-ibig na huwag mapawalay kailanman at ayon sa halimbawa ni San Sixto at kanyang kasamahan ng mga martir mong hirang, kami naway magtagumpay alang-alang sa kanya sa amin ay nagmahal
sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Monghing Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, kuwa ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at mabitay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maginda ng ating Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ang lahat ng mga nagnanais maging kasapi ng Konpradeya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, malugod po namin kayong inaanyayahan na maging kabahagi ng ating mga paghahanda sa nalalapit na opisyal na deklarasyon ng ating dambana bilang International Shrine sa pamamagitan ng inyong suporta sa ating mga gawain. Ang ating mga tagapaglingkod ay namamahagi ng mga sobre para sa mga nagnanais magbigay ng kanilang tulong at handog. Kung nais naman po ninyong magbahagi ng personal na donasyon o anumang uri ng suporta, maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating opisina. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na pakikiisa, panalangin at patuloy na pagmamahal sa ating dambana. Naway pagpalain kayo ng poong may kapal sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim ng pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukaan na lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapalaanan na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadihan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mahamatay. Amen.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Paalaala po sa ating lahat na maging mapagmatyag at mag-ingat laban sa mga magnanakaw at mga taong nananamantala sa kapwa, lalo na sa mga PWD, senior citizens at mga walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Hinihikayat po natin ang bawat isa na magmalasakit at magbantayan. Kung may mapansin pong kahina-hinalang kilos o pangyayari, agad po itong ipagbigay alang sa kinaukulan upang maiwasan ang anumang kapahamakan. Maraming salamat po at naway manatili tayong ligtas at pinagpapala ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo lahat na makapangyarihan Diyos kasama na inyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin sa inyong pag-alis ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ayun at iba